Tila mapapahiya itong House Committee on Justice na pinamumunuan ni Congresswoman Jerbil Luistro na siyang chairperson ng komite at maging itong sina ML Party List Representative Leila de Lima na kung saan ay nagsasabi, mga abogado ang dalawang yan ay pwede raw na isabina ng komite yung bank records ni BP Sara Duterte o sino mang individual na may kinalaman dito po sa impeachment. At ayon po rito sa dalawa, ay meron daw pong otoridad, kapangyarihan ang Justice Panel para i-examine daw po yung bank records ni BP Sara Duterte. Pero meron hong isang bank manager ang nagsabi. At ewan ko, sigurado mapapahiya itong sina Luistro at de Lima. Sabi po ng bank manager na si Marby Baleros ay hindi pa pwede. Hindi pa pwede at wala ho mapapahiya itong sina Luistro at de Lima kahit na isabina yung mga bank records ni BP Sara dahil sa ito po ay labag sa batas. Yun no, maliwanag ha. At kasi ang Justice Committee na ngayon ay kanilang hakbang, hindi pa naman impeachment court yan eh. Bagamat nakalagay po sa batas, diyan po sa Section 2 ng Bank Secrecy Act, na sabi, all bank deposits are confidential except in some cases including impeachment. Ayun ho. Pero sabi ho ng bank manager na si Marby Baleros, itong ginagawa ho ng House Committee on Justice, hindi pa naman ito impeachment proceedings o impeachment trial. Kasi ang paglilitis po sa kasong impeachment, yan po ay responsibilidad ng Senado. So lumilitaw, ito hong ginagawa ho ngayon ng House Committee on Justice, hindi po ho ito paglilitis. Di ba? Parang sa pangkaraniwang korte, mga kababayan, na sila nga po ay piskalya o piskal, prosecutor, na kung saan ay meron complaint, titignan kung tamang complaint, tapos i-check, ikaw ba ito? Ito, nasunod ba yung mga tamang proseso, sistema? Pero bawal po sila o wala ho sa kanilang kapangyarihan sa komite na magsabina ng mga dokumento o magpatawag ng kung sino-sino mga tao. Ayun, maliwanag ho yan. Kasi ito, sabi na mismo, bank manager ang nagsabi. Mananagot ho sa batas yung bank manager o mismo ang bangko kapag sila po ay nagbigay ng bank records na ang humihingi yung House Committee on Justice. Yun ho. Kasi ito po'y lumilitaw na fishing expedition. Kasi wala ho, nag-aalat-chamba lang naman ho talaga. Ito hong committee na ito, wala ho pa silang particular na at hindi ho kasama sa complaint. Ito hong mga sinasabing particular na kung meron pong bank account nakaduda-duda at na dapat po na maimbestigahan. Ang pinakamainam ho na gawin, kung gusto ho nitong mga kongresista nito, kasi sila po magsisilbing prosecutor o taga-usig kapag nabuo po yung impeachment court, ayun, pwede mo silang mag-emosyon. Pero sa ngayon, wala pa ho yung committee nito, yung House Committee on Justice, wala ho ito. Hindi ho pwede at wala ho sa kanilang tungkulin o mandato. Ito pakinggan ho natin mismo yung bank manager na si Marby Balero. At na kung saan ay, si Marby Baleros. At ito yung interview dito po sa Bigwas ng Agila ni na Misa Malotequia at kasama ko dyan si Misa Cora Guidote. Isa rin pong ekonomista. Panoorin ho natin at maganda ho sila na mismo magpaliwanag na kung saan ay lumilitaw na talagang umaabuso po itong mga kongresistang ito. At talagang sa committee pa lang ay gusto na nila talaga mag-trial at husgahan ito hong si BP Sara. Panoorin ho ninyo. Ito hong pahayag ng bank manager na si Marby Baleros. Ito ho, panoorin nyo. May impeachment. Gusto nilang buksan ang account ni BP, ni PRRD, ng asawa ni BP.
Pwede ba yon? At this stage kasi of the impeachment, if I'm not mistaken, we're only on deliberating the impeachment, no? So wala pa tayo dun sa proper Trial. impeachment trial. Oo. So without the proper impeachment trial, there's no reason to disclose the bank account. So hindi pa siya, wala pang impeachment court na na-form. So yeah. As you mentioned, that's a fishing expedition. That's a fishing expedition, right? So if the House Committee on Justice gives you a subpoena, you as a bank manager, will Without that the impeachment. without the just the House? Yes, the bank officer will be criminally liable under the law. Yes. What is the impact to the economy if we start shaking the banks? Siyempre, mawawala yung tiwala sa mga bangko, di ba? O pwede kang magka-bank run. Kasi siyempre, kunwari, ikaw yung bangko sa Bank ABC, nag-reveal ka, yung mga depositors mo maglalabas ng pera. Kasi wala silang tiwala. Baka mabigay nila yung details ko to anyone, di ba? So kasi ang bank secrecy is about absolute confidentiality. Unless talagang may matigas na rason para ilabas yun. Hindi sila maglalabas. Yes. And aside din sa bank secrecy of bank deposits, meron din tayong FCDU Act, the Foreign Currency Deposit Act. Yes. Ito mas stricter to. Even with the court case, you cannot open the bank account unless there is a waiver from the depositor. So, ang rationale naman Kaya behind pala yung this, dating speaker, hindi mabuksan yung yeah, so mas maganda kung dollar yung account mo sa bank. Oo, kasi may dollar siya eh. Dun Kasi sa- pag nawala yung tiwala sa mga bangko, magkaka-systemic risk ka. So, with the crisis, Yan, and with dadagdag this, ka pa. the shaking, Dadagdag ka pa. that is bad for... The whole system. O yan po, napanood nyo ho mga kababayan at yung paliwanag ko, ito yung isang bank manager, no, si Marby Valeros, at lumilitaw, nako, hindi ho pwede na ito ho ay wala, bubuksan kasi sabi ho ng mga kongresista, hindi, pwede yan. Ang iyabang ho, itong sina Congresswoman Luistro at Congresswoman Leila de Lima. May mga batas ho sila na binabanggit ho. Pero mali ho yung kanilang ginagawa dahil sa bank secrecy law, sa impeachment proceedings mismo, sa trial na. Halimbawa, natapos yung hearing na yan, tapos naaprobahan sa plenaryo, 106 yung boto na nakuha, dinala sa Senado, so lilika na po ng impeachment court. Kapag meron na pong impeachment trial, yun, dun pa lang ho pwede. Masyadong atat ho itong sina Luistro at de Lima. Kasi gustong-gusto nilang, kumbaga sa tingnan ho at ang bank records ni VP Sara Duterte at yung kanyang asawa at na may kinalaman dito po sa sinasabing impeachment. Alam nyo ho, mga kababayan, ito ho, napakinggan nyo ho, yung bilanggit din ni Ma'am Cora Guidote, na ito hong pagpipilit, halimbawa, ipipilit ho ng mga kongresista, yung bank records. Nako, baka bumagsak ko yung banking system dito po sa ating bansa. Baka magkaroon po ng bank run. Alam niyo yung bank run? Lahat to ng mga depositor, naku, kukunin na lahat ng kanilang depositong pera sa isang bangko kung sino man ang uutusan. At syempre, baka lahat na ng bangko. Kunin na ng mga depositor yung kanilang pera at mawalan po ng tiwala sa pagbabangko dito po sa ating bansa. Bakit ho? Syempre, hindi po sinunod nila yung bank secrecy law. Kasi ho, mga kababayan, ay napakahigpit po niyan at kaya nga nagkaroon po ng bank secrecy law para yung mga tao ay magtiwala ho na yung kanilang pera ay safe na safe sa bangko. Imbis na dito na lang sa bahay, pwede ka rin bumili ng mga ng mga vault di ba? At wala nang proseso. Pag gusto mo kumuha ng pera, bubuksan mo na lang yung vault mo. Hindi mo na kailangan pumunta sa bangko. May mga proseso pa pag withdraw, di ba? So, pero dito ho, mga kababayan, talagang mas magiging, mas bibigat po ang sitwasyon dito po sa ating bansa. Biro nyo, kapag nagkaroon po ng bank run, bumagsak po at nasira yung banking system sa ating bansa, sunod-sunod na ho yan, pati ho yung ekonomiya, talagang maapektuhan. Siyempre, pati yung mga investor, lokal man o dayuhan, ay mangangamba, grabe pala ito sa bangko. Kapag napag-initan ka,
ultimo ng mga kongresista, pwede nang pabuksan kaagad ang iyong bank records. Ganun ho, mga kababayan, so napakasama ho. Ang gagawin ho nitong sina Luistro at De Lima. Kasi sila po nagsabi, kaya ako nababanggit yung dalawang yan, bagamat meron pang ibang mga miyembro po ng House Committee on Justice na sinasabi na pwede raw ipasabpina. Maglabas daw po sila ng sabpina at kunin yung bank records ni VP Sara Duterte. Yun ho. Pero, siyempre kung dapat, bukod ho sa bukod sa Senado ang talagang responsibilidad niyan, ni katiting ho, wala akong ebidensya. Mag-aalatsamba lang ho. Yung tinatawag nga, fishing expedition talagang parang mamimingwit lang ho ang ang House Committee on Justice kung meron ho ba o wala na anomalya. Hindi ho sigurado. So maapektuhan po yung pagbabangko dito po sa ating bansa. Talagang ewan ko lang, pero siyempre alam naman natin ang sinasabing talagang layunin ay talagang wasakin ho, wakwakin ho yung imahe ni VP Sara Duterte at palitawin, ito, may korupsyon. Mayroong mga pumapasok na pondo, may isa ganun, pero alitsamba ho wala hong basihan asan ang basihan? Magbigay kayo ng basihan ito, para maging dahilan na mabuksan po, di ba, yung bank records. Yun Kasi itong fishing expedition, ito, pag-usapan natin, ito po ay ginagamit at ipinapa-describe na ito po yung attempt o pagtatangka na maghanap po ng impormasyon without a clear goal or evidence. Ayun ho, kung magsano alatsamba, yan ang fishing expedition. Naghahanap sila ng dokumento, ebidensya na wala hong malinaw. Na ebidensya wala ho. Di ba, sinasabi ko nga sa mga nakarakong vlog, halibas sa checkpoint, plain view lang, dadaan ka checkpoint, buksan mo lang bintana ng iyong sasakyan, tapos yung kung ano na nakikita lang ng police o nag-checkpoint, yun lang. Bawal buksan ang trunk o naman, etc. Pero kung may nakita ho ang police na may tumutulong dugo sa trunk mo, may ebidensya, so meron po silang dahilan para buksan ang iyong sasakyan at imbestigahan na, tingnan na, di ba? Parang ganito rin ho ito, mga kababayan.